Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Sik. Nais ko lang ibahagi ang naging karanasan namin ng aking kasintahang si Ina nang minsan kaming mapadpad sa isang lugar na hindi namin aakalaing may kakaibang mangyayari po sa amin. Dahil na tiyempo noong pareho kaming walang trabaho noon sa loob ng 4 na araw, ay napagpasyahan naming dalawa na maghanap ng lugar na mapag-aaliwan. Nang makahanap kami ay nagkasundo kaming dalawa na puntahan ang napili naming dalawa. Nang dumating ang araw ng pag-alis namin patungo roon ay maaga kaming nag-ayos ni Ina. Napag-alaman kasi naming ilang oras ang magiging biyahe namin patungo po roon. Makalipas naman ang ilang oras na pag-aayos namin ay napagpasya kaagad naming umalis upang makapagsimula na sa aming pagbiyahe. Habang nasa biyahe naman kami noon ay ramdam ko po ang pananabik ni Ina. Nang mga panahong iyon ay unang beses naming pumunta sa may kalayuang bayan na kaming dalawa lang. Maganda siguro doon. Hindi ako makapaghintay pa. Sabi ng aking nobya na halata pa ang pananabik sa kanyang boses. Napangiti na lang ako bilang tugon sa kanya, Kuya Bari. Sa pagkakatanda ko po, makalipas noon ang 6 na oras na pagbiyahe namin ay narating na namin ang bayan kung saan ang barangay na nais naming puntahan. Sa kadahilan ng sabik na sabik nga si Ina ay hindi na kami nag-aksaya pa ng oras na puntahan ang pakay namin doon. Sumakay kaagad kami ng jeep patungo sa barangay na iyon. Sa loob lamang ng 20 minutos ay narating na namin ang barangay na iyon. Subalit bago kami nakababa ng aking nobya sa jeep na sinakyan namin ay kinausap kami ng driver. Ma'am, sir, magpapasundo po ba kayo rito? Tanong sa amin ng driver. Noon lang din namin napansin ni Ina na kaming dalawa na lang pala ang natirang pasahero niya. Ay manong, hindi na po. Bukas o sa susunod na araw po kasi ang plano naming umalis rito dahil nais ng aking nobya na libutin muna ang mga tanawin sa lugar na ito. Tugon ko naman sa driver. Nakitaan ko naman siya ng pag-aalala at pangamba sa kanyang mukha kaya labis akong nagtaka, Kuya Bari. Tsaka isa pa manong, may matutuloy naman po kami dito eh. Ayon sa nakita namin tungkol sa lugar na ito ay mayroong isang pinaparentahang kubo na matutulugan. Dagdag ko na lang sa aking sinabi sa kanya. Subalit kahit na ganoon, hindi nagbago ang mukha ng driver. Hindi ko na sana papansinin pa iyon, ngunit nagsalita ito. Kung ako ho sa inyo, huwag kayong magtatagal dito. May hindi po kayo nalalaman sa barangay na ito. Nag-aalalang wika niya sa amin. Nagkatingin na naman kami ni Ina dahil napakaseryoso ng mukha ng driver na animoy nagbibigay ng babala sa aming dalawa. Napailing na lang ako dahil doon. Naku manong, minsan lang kami mapadpad dito kaya susulitin po namin. Nakangiti ko namang sabi na sinang-ayunan ng aking nobya. Walang nagawa ang driver at napatitig na lang sa amin at hindi na nagsalita pang muli. Ilang sandali ring nasa ganoong sitwasyon kami hanggang sa ito na mismo ang bumasag ng katahimikan sa pagitan naming tatlo. Kayo ho ang bahala. Basta binalaan ko ho kayo ha. Kung sakali mang nais niyong magpasundo, heto po ang numero ko. Tawagin niyo na lang po ako at medyo malapit lang naman ako sa lugar na ito. Wika ng driver. Hindi ko alam noon kung bakit may kung anong enerhiya ang nagtulak sa akin para kunin ang papel na ibinigay sa akin ng driver kung saan nakasulat ang kanyang numero. Inilagay ko iyon sa aking bulsa at nagpasalamat sa driver. Umalis din naman ito at hindi na lumingon pa sa amin ng aking nobya. Ano, tara na? Tanong ko naman kay Ina na noon ay nakatingin pa rin sa dinaanan ng driver.
Papaano kaya kung may kakaiba nga sa barangay na ito? Tanong ng aking nobya sa akin. Napailing naman ako dahil sa tinura nito. Naku, ikaw naman oh. Huwag mo na nga isipin yun. Wala lang ang sinabi ng driver na yun. Pumunta tayo rito, Ina, para mag-aliw at hindi para mangamba, di ba? Tugon ko naman sa kanya. Napabuntong hininga na lang siya at sumunod sa akin. Dala-dala ko kasi noon ang mga gamit naming dalawa. Makalipas ang humigit kumulang 15 minutong paglalakad ay nakarating kami sa mga kubong naroroon. O ito na marahil ang mga kubong pinaparentahan dito. Wika ko kay Ina. Naghanap kami ng makakausap tungkol sa bagay na iyon. Sakto namang may isang ginang na papalapit sa amin. Ale, magandang araw po. Kami po'y pwede bang magtanong kung sino po ang pwedeng kausapin kapag magrerenta po ng kubo rito? Tanong ko sa babae. Napangiti ito sa akin at sinabing siya na ang bahala sa bagay na iyon. Kinausap niya kami at nang maayos na ang lahat ay pinagsabihan kaming pumunta na lang sa kubo na rerentahan namin. Ay salamat po, Aling Sena. Sabi ko sa ginang, kaya nginitian na lamang niya ako. Itinuro niya rin sa amin kung saan kami pwedeng kumain sakaling magutom daw kami. Kung kaya tanging pagtango lamang ang naitugon ko na lang sa kanya. Dumiretso na kami sa kubo na nirentahan namin ni Ina at nang naroon na kami ay inilagay na lang namin ang aming mga gamit sa sahig at saka nagpasyang magpahinga na muna. Ay, kakaantok! Magpahinga muna tayo, Ina, at pagkagising natin, saka na lang natin libutin ang lugar na ito. Sabi ko sa aking nobya. O sige, pagod na rin naman ako eh. Tugon naman ito sa akin, kaya nahiga na kami sa kamang naroroon at saka natulog. Hindi namin inaasahan noon na mapapasarap ang aming tulog, Kuya Bari. Nagising na lang kami ni Ina mga bandang 7:00 na ng gabi. Nakaramdam kami ng gutom, kung kaya't napagpasya naming kumain na lang muna doon sa sinabing kainan ni Aling Sena. Nakarating kami roon at nakita naming kaunti na lang ang mga taong naroroon. Dahil doon, kumain kami ni Ina at nang matapos sa aming pagkain ay napagdesisyon na naming maglakad-lakad na lang muna. Kumuha pa ako ng flashlight sa aming kubo at saka nilibot na namin ang lugar. Kahit gabi na noon, ay manghang-mangha pa rin kami ni Ina dahil sa maganda ang paligid ng lugar na iyon. Malamig at tahimik. Hindi namin inasahan na ganoon po kaganda ang lugar na napili naming puntahan. Nawala na rin noon sa aming isipan ang sinabi sa amin ng driver tungkol sa lugar na iyon. At dahil maliwanag din ang buwan, ay nagpatuloy kami sa aming paglilibot ni Ina. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Wow, grabe ang ganda ng lugar na to. Tama nga tayo at dito natin napiling mag-aliw. Nakangiting sabi nito sa akin na sinang-ayunan ko naman. Noong nasa kalagitnaan kami ng aming paglalakad, nang may maulinigang kaming tila mga yabag na papalapit sa amin. Hindi ko alam, Kuya Bari, pero ang sayang naramdaman ko noon ay napalitan ng kaba at pangamba. Dali-dali kong hinila si Ina, kaya nagtaka siya sa aking ginawa. Sumunod ka na lang muna sa akin. Wika ko sa kanya, kaya sumunod naman siya sa sinabi ko. Naghanap kami ng makukublihan, lalo na at papalapit na sa aming kinaroroonan ang mga pagyabag na aming naririnig. Uy, ano ba ang problema? Tanong ni Ina sa akin. Sinenyasan ko naman siyang manahimik na muna.
Sinunod naman niya ako kaya binulungan ko na siya. Ina, hindi ko alam pero kinakabahan ako ha. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Para kasing may hindi magandang mangyayari kapag nakita tayo ng kung sino mang papunta rito. Tugon ko sa aking nobya. Natahimik naman ito kaya nagmatsyag na lang kami sa susunod na mangyayari. Papalapit na ang mga pagyabag na aming naririnig at walang ano-ano noon ay huminto ang mga iyon. Napasilip kami mula sa aming pinagtataguan at sa pagkakataong iyon, nagulat kami sa aming nakita, Kuya Bari. Ano bang mga iyan? Bakit may mga balahibo ang nilalang na iyan gayong tao sila? Bulong na tanong sa akin ng aking nobya. Hindi ako nakasagot sa kanya dahil ako po mismo ay hindi ko rin alam kung ano ang mga nilalang na iyon. Hindi kami gumawa ng ingay ni Ina sa takot na baka makita kami ng mga ito. Anong klaseng mga nilalang ito? Ito yata yung sinasabi ng driver. Punyet, aswang ata ang mga ito. Tanging bulong ko na lang sa aking sarili, Kuya Bari. Noong nasa ganong kaming sitwasyon, nang makarinig kami ng boses. Nakita niyo ba sila? Tanong ng boses ng isang nakakatakot na boses ng babae. Kinabahan kami ni Ina at kami napakubli lalo. Nung makalapit ang nagmamay-ari ng boses na iyon, ay tama ako ng hinala na si Aling Sina ang nagsalita. Anong ginagawa niya? Bakit niya kasama ang mga nilalang na yan? At bakit niya kami hinahanap? Muling wika ko sa aking sarili habang pinagmamasdan si Aling Sina kasama ang mga aswang na iyon. Nakaramdam ako ng takot noon nang magsimulang suminghot-singhot ang mga nilalang na animoy may naaamoy sila. Napakapit ng mahigpit sa akin ng aking nobya at pati ako ay napayakap na rin sa kanya. Napapikit na lang kami at napadasal dahil sa takot na baka mahuli nila kami. May naaamoy ako roon at posibleng sila iyon, sabi nito at dali-dali silang tumungo kung saan raw kami naaamoy ng nilalang. Nagpaikot-ikot ang mga nilalang sa kinatataguan namin ni Ina. Hindi kami humihinga at nanatiling nakapikit na lamang. Maya-maya'y biglang tumahimik ang paligid. Napabuntong hininga na lang kami nang wala na sila. Tatayo na sana kami noon nang may biglang humila sa amin ni Ina. Impit na napasigaw ang aking nobya. Ngunit buti na lang at natakpan ko kaagad ang bibig nito. Nang tignan namin kung sino ang humila sa amin, gulat na gulat kami dahil nakita namin ang driver. Siya yung naghatid sa amin kanina. Tara sir, ma'am, sumunod na lang po kayo sa akin. Huwag niyo na akong balikan ang inyong mga gamit sa kubo. Hayaan niyo na lang yun. Delikado ho ang lugar na ito. Sinabi ko naman sa inyo kanina eh. Pabulong na wika nito sa amin na aming ipinagtaka. Hindi man namin gustong iwan doon ang aming mga gamit, ngunit sumunod na lang kami sa lalaki sa takot na baka makita kami ni Aling Sina at ng mga kasama niyang mga aswang. Dali-dali kaming sumunod sa driver. Gumapang kami dahan-dahan patungo sa mga talahiban. Masakit ngunit kailangan namin tiisin ang mga tinik noon para lang makaligtas kami ni Ina. Nanginginig at halos malapot na pawis ang lumabas sa aking buong sistema. Naririnig ko rin si Ina na humihikbi dahil alam kong umiiyak na siya dahil sa takot niya. Wala kaming nagawa noon, Kuya Bari, kung hindi ang magdasal at sumunod na lamang sa driver kung saan man niya kami dadalhin. Basta makaligtas lang kami at makalayo sa lugar na iyon. Hanggang sa marating namin ang isang maliit na kalsada at nakita namin
ang tricycle ng driver na nakaparada sa may puno ng mangga. Dali-dali kami sumakay sa kanyang tricycle at agad na pinaharurot ng driver papalayo sa lugar na iyon. Tinahak namin ang madilim at malubak na kalsada. Habang nasa biyahe kami, sinabi sa amin ng driver ang tungkol sa barangay na iyon. Ma'am sir, mga aswang po ang mga tao roon, kaya walang pumupunta roon maliban sa mga turista. Kaya nga po kayo inantabayanan ko dahil alam kong mga turista po kayo at mga dayo dito sa lugar na ito. Hindi ko po matitiis na maging hapunan po kayo ng mga aswang na iyon. Mahabang salay-sayan sa amin ng driver. Hindi namin alam kung anong sasabihin namin at iisipin namin ni Ina noong mga oras na iyon. Manong, salamat po pero buti binalikan niyo po kami. Oo sir, marami na silang nabiktima doon dahil marami na pong pumunta roon na hindi po nakinig sa aming babala. Ayoko pong pati kayo maging pagkain po ng mga aswang na iyon. Tugon nito sa amin. Nagpasalamat naman kami sa driver na nagngangalang si Mang Tino dahil sa pagligtas niya sa amin sa lugar na iyon. Sa tindi ng trauma na nangyari sa amin nun ay hindi na kami makapag-isip ni Ina. Kung kaya't niyaya kami ng driver na doon na kami magpalipas sa bahay niya. Kaya't ganun nga po ang nangyari Kuya Bari. Sa bahay ng driver kami nagpalipas ng magdamag. Kinaumagahan, nagpasya na kaming umuwi. Hinatid naman kami ng driver sa bayan nila para makasakay sa bus. Nagpasalamat naman kami kay Mang Tino dahil kung hindi kami niligtas ni Mang Tino ay malamang kami ay nasa tiyan na ng mga aswang na iyon. Naiwan man namin ang aming mga agamitan sa lugar na iyon, ngunit hindi na namin inintindi pa iyon. Laking pasasalamat lang namin dahil ligtas kaming nakauwi dahil sa isang driver na si Mang Tino at hindi kami naging dagdag sa pagkain ng mga aswang sa barangay na iyon. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento Kuya Bari. Isang kahindik-hindik na karanasan ang aming nasaksihan ni Ina nang mapadpad kami sa isang barangay sa Palawan. Hanggang dito na lang po at maraming salamat po Kuya Bari kung sakaling mabasa niyo po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Sik. Magandang araw po sa inyo Kuya Bari. Bago ko po simulan ang aking ibabahaging kwento sa inyo, ay itago niyo po ako sa pangalang Carmila. Ang karanasan ko pong ito ay nangyari noong minsan po kaming nag-away ng aking asawa. Buntis po pala ako ng mga panahong iyon sa panganay naming anak. Lasing nang umuwi noon ang aking asawa. Pagkatapos kasi ng kanyang trabaho ay pumunta siya sa bahay ng katrabaho niyang may kaarawan ng araw na iyon. Pasuray-suray itong habang pumapasok sa aming bahay at pagkarating nito ay kaagad siyang nagsuka kung kaya nakaramdam ako ng inis. Alam naman kasi niyang nahihirapan na nga ako Kuya Bari dahil sa laki ng tiyan ko ay nakuha pa niyang maglasing. Inalalayan ko pa siyang maglakad, ngunit tinabig nito ang aking kamay at pinagsabihan na linisin ang kanyang suka. Kumulo naman ang aking dugo dahil sa sinabi niya, kung kaya hinayaan ko siya at naupo na lamang ako at pinanood siya. Dahil sa ginawa kong iyon ay nagalit siya at sinigawan ako. Iyon ang naging simula ng aming away hanggang sa naisipan kong umalis ng bahay namin at umuwi sa bahay ng aking mga magulang.
Isang sakay ng tricycle lamang naman ang gagawin ko at makakarating na ako sa bahay ng aking magulang. Tiningnan ko pa ang oras at napagtangtong maaga pa lamang at alam kong may masasakyan pa akong tricycle. Kaya't hindi na ako nagdalawang isip na umalis dahil sa sobrang sama na rin ng loob ko dahil sa pagsigaw niya sa akin. Dala ng aking pamasahe at ang sombrero ay iniwan ko ang aking asawa sa aming bahay, Kuya Bari. Narinig ko pa nga siyang sumigaw, ngunit hindi na ako lumingon pa at dumiretso na sa paradahan ng tricycle. Mabuti na lamang ay may iilang tricycle pa ang naroroon kung kaya nakasakay ako kaagad. Umiiyak pa ako habang nasa biyahe dahil sa bigat ng aking loob. Kinakausap ako ng driver, ngunit hindi ako sumasagot dito. Ang narinig ko na lamang na sinabi niya pagkababa ko ng tricycle ay ang mga katagang, "Mag-iingat ka, misis. Buntis pa naman kayo at baka may mangyaring masama sa inyo." Tumango na lamang ako sa kanya at sa isip-isip ko nun, Kuya Bari, ay papaano ako mapapahamak sa daan kung sa lugar na iyon ako lumaki bago ako mag-asawa. Hindi na rin kasi makakapasok ang tricycle dito dahil sa maliit na espasyo na madadaanan. Kaya't ang ginawa ko ay nagbayad na lamang ako sa driver at nagsimula na akong maglakad. May 10 minutong lakad pa kasi ako bago ako makarating sa bahay ng aking mga magulang. May madadaanan pa akong malaking puno, ngunit hindi naman ako nakaramdam ng takot. Nang makalagpas ako sa malaking puno, ay doon na ako nakaramdam ng kakaiba. Bigla na lamang nanindig ang aking mga balahibo. Hindi ko mapigilang kabahan dahil na rin sa malamig na hanging dumadampi sa aking mga balat. May mahihinang paghuni ng tiktik na rin akong naririnig kung kaya dumagdag pa iyon sa aking takot. Nagpatuloy pa rin ako sa aking paglalakad hanggang sa hindi ko na mapigilan ang aking sarili na lumingon. Ngunit wala naman akong nakita. Dahil doon ay nagdali-dali na lamang ako sa aking paglalakad. Ngunit bigla akong napatigil sa paglalakad na tila may sumusunod sa aking likuran. Muli akong napalingon at sa pagkakataong iyon ay natakot na ako nang may matanaw akong may kung anong nakaupo ilang dipa sa layo sa akin. Hindi ko makita kung ano ito dahil madilim ang paligid at tanging liwanag na nagmumula sa buwan ang nagsisilbing ilaw. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Dahil sa nakita ko ay patakbo na akong naglalakad habang nagsisisigaw ng tulong. Paulit-ulit kong tinatawag ang aking ama at ina kahit alam ko na malayo pa ako sa aming bahay. Lumingon ako muli at nakita kong dahan-dahang naglalakad patungo sa akin na kung anong mga nilalang. Hindi pa rin tumigil noon ang mga paghuni ng tiktik kung kaya napaisip akong baka aswang ang sumusunod sa akin. Hindi na ako lumingon pa at nagpatuloy sa aking paglalakad
habang nagsisisigaw. Nanginginig na rin ng aking buong katawan kung kaya nilakasan ko pa rin ng aking pagsigaw. Ilang sandali pa ay nakita kong may naglalakad papalapit sa akin. Laking pasasalamat ko nang makalapit ang mga ito. Nakita ko ang mga magulang ko pala ang mga iyon. May dalang buntot pagi si Papa, samantalang si Mama naman ay itim na tela ang kanyang dala. Nang makalapit sila sa akin ay pinauna kami ng aking ama sa paglalakad habang siya ay nagbabantay sa aming likuran. Dahil bigla na lamang daw naglaho ang nakita nilang sumusunod sa akin. Si Mama naman ay dali-daling tinakpan ng itim na tela ang aking tiyan. Pagkarating namin ng bahay ay tinanong ako ng mga ito kung bakit ako umuwi ng gabing iyon. Sinabi ko naman sa kanila ang tungkol sa nangyari sa amin ng aking asawa kung kaya't nagalit ang mga ito. Mabuti na lamang at narinig ng aming mga kapitbahay ang aking pagsigaw kung kaya't sinabihan nito ang aking mga magulang dahilan para salubungin ako ng mga ito. Pagkatapos ng aming pag-uusap ay pinagpahinga na lamang nila ako sa aking silid. Nakahiga na ako sa aking kama, ngunit hindi ako makatulog dahil naiisip ko ang aking asawa. Nasa ganoong sitwasyon ako nang makarinig ako ng ingay sa bubungan ng aking silid. Napabangon naman ako at nagmatsyag sa aking paligid. Ilang saglit pa ay muli na namang umingay ang bubungan na tila may tao rito. Dahil doon ay lumabas ako ng aking silid at tinungo ang silid ng aking mga magulang. Sinabi kong baka may tao sa bubungan ng aking silid, kung kaya dali-daling lumabas si Papa. Dala nito ang buntot ng pagi. Walang ano-ano ay bigla na lamang itong sumigaw na may aswang. Dali-dali naman kami ni Mama sa pagsara ng pinto ng aming bahay at sinilip namin si Papa na nasa labas. Nakita namin si Papa na tumatakbo kasama ang 4 na kalalakihan sa aming lugar. May hinahabol ang mga ito na ayon kay Papa ay isa daw aswang. Nang makabalik si Papa sa bahay, ay ikinuwento nito ang kanyang nakita sa bubungan ng aking silid. May malaking aso raw na nakatayo sa aking bubungan. Marahil ay nagbabantay sa akin. Akma sana itong maglalakad sa bubungan, ngunit sumigaw si Papa dahilan para lumundag ito pababa ng bubungan at tumakbo papalayo. Nang habulin nila ay nakita nila itong nagtago sa malaking puno na nadaanan ko. Ngunit nang naglibot sina Papa sa puno ay wala na ito roon. Bigla na lang din daw na nakarinig si Papa ng mga pagaspas ng pakpak, kung kaya napatingala siya. Wala silang nakita, ngunit ramdam nila ang malakas na hangin ng kanilang kinatatayuan. Walang ano-ano raw ay nakarinig na lamang sila ng mahinang paghuni ng tiktik hanggang sa tuluyang itong mawala. Pinagsabihan naman ni Papa si Mama na maglagay ng asin sa paligid ng aming bahay. Nagbantay rin ng gabing iyon si Papa at Mama dahil baka bumalik daw ang aswang na sumunod sa akin habang naglalakad ako pauwi sa bahay ng aking mga magulang. Dahil sa nangyari ay pinagsabihan ako ng aking mga magulang
na wag nang ulitin pa ang pag-uwi sa ganoong oras ng gabi dahil baka sa susunod ay tuluyang malagay na sa panganib ang aking buhay at ang sanggol na nasa sinapupunan ko. Kinaumagahan ay sinundo ako ng aking asawa. Sinabi ng aking mga magulang ang tungkol sa aswang na sumusunod sa akin. Humingi naman ito ng pasensya dahil sa kapabayaan nito ay muntikan na kaming maaswang at mapahamak ng kanyang anak. Simula noon ay nagbago na ang aking asawa at palagi na kaming binabantayan. Maraming salamat po Kuya Bari. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Sana po ay may natutunan kayong aral sa kwentong ito, lalo na po ang mga mag-asawang mahilig magpakalasing. Hanggang dito na lamang. Gumagalang, Carmila. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Kiana. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang aking kwento na tungkol sa aswang. Nangyari po ito sa aming pamilya nang minsang nagkasakit ang aking ina. Gabi na po kung umuwi kaming magkapatid. Ang tanging kasama lang ng aking ina sa bahay namin sa tuwing hindi pa kami nakakauwi ay ang aking ama. Kampante naman kami na walang mangyayaring masama sa kanilang dalawa. Subalit nang mangyari ang bagay na iyon kay mama ay labis kaming nag-alala, lalo na kapag gabi. Nang mga panahong kasing nangyari ang karanasan ni mama ay mayroon siyang sakit. Nakahiga lamang siya buong araw at ang aking ama ang gumagawa ng mga bagay na nais nitong ipagawa. Marahil dahil sa pagod na si Papa ay nakatulugan niya ang aking ina. Wala pa kami noon sa bahay kung kaya muntikan nang mapahamak ang aking ina. Ayon sa isinalaysay nitong kwento sa amin, habang wala pa kami ay nakahiga nga lang siya. Naghihintay siya sa amin habang ang aking ama naman ay natutulog na. Hindi naman niya magising si Papa dahil alam niyang pagod na rin ito. Nasa sala ng aming bahay nakahiga si Mama at sa harapan nitong sofa ay nakahiga naman ang aking ama. Nasa ganoong sitwasyon silang dalawa nang magsimulang makarinig si Mama ng mga pagyabag sa labas ng aming bahay. Tila papalapit iyon sa pintuan kung kaya naisip niyang isa sa amin ng kapatid ko ang papalapit na iyon. Tinawag pa nga niya ang mga pangalan namin, subalit walang sumasagot sa kanya. Makailang beses na ginawa ni Mama ang pagtawag sa amin, ngunit ganoon pa rin. Napabangon pa nga siya at napaupo sa kanyang hinihigaan. Nagmatsyag siya sa paligid dahil kakaiba daw ang pakiramdam nito ng mga sandaling iyon. Muli pa sanang tatawagin ni Mama ang mga pangalan namin ni Kuya, subalit hindi na niya nagawa pa. Nawala kasi ang mga pagyabag at narinig niya na napunta iyon sa bubungan namin. Naisip tuloy ni Mama na baka pusa lamang iyon, kung kaya hinayaan na lamang niya. Lumipas ang ilang minuto, ngunit hindi pa rin nawawala ng mga pagyabag sa aming bubungan. Dahil doon ay naisip ni Mama na gisingin na nga ang aking ama upang tignan sana kung ano ang nasa itaas ng aming bubungan. Sa kasamaang palad ay hindi niya magising ang aking ama dahil sobrang himbing daw ng tulog nito. Dahil doon ay sinikap ni Mama na tumayo at siya na lamang ang gagawa ng bagay na iyon. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa aming pintuan
Subalit, ilang hakbang na lang ang layo nito sa pintuan ay natigilan ito ng paglalakad. Nawala na rin kasi ang mga pagyabag sa bubungan ng aming bahay. Nakumbinsi rin si Mama na baka nga pusa lamang ang nasa itaas. Akmang babalik na sana si Mama sa kanyang higaan nang marinig na naman niya ang pagyabag sa harap ng aming pintuan. Nang mga sandaling iyon ay nakaramdam ng kaba si Mama. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa bintanang katabi ng aming pintuan at doon siya sumilip. Halos hindi makagalaw si Mama dahil sa kanyang nakita. Isang malaking aso ang pabalik-balik na naglalakad sa labas ng aming bahay. Nasa ganoong posisyon si Mama sa loob ng aming bahay nang papalapit kami ni Kuya sa gitnang aming bahay. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa aming kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nagkasabay kasi kami sa sakayan, kung kaya sabay kaming umuwi. Malayo pa lamang kami ni Kuya ay may naaaninag kaming nakatayo sa tapat ng pintuan ng aming bahay. Kaagad kaming nakaramdam ng takot dahil iniisip namin sina Mama at Papa. Nagdali-dali kami ng aking kuya sa paglalakad kahit pa nagsisimula ng manginig ang aming mga kamay. Habang papalapit kami sa nakatayong nilalang ay narinig namin ang mabilis na pagtibok ng aming mga puso. Nang nasa harapan na namin ang nilalang ay napasigaw si Kuya kung ano ang kailangan niya sa aming bahay. Mas naramdaman namin ang takot nang unti-unting gumalaw ang nilalang paharap sa amin ni Kuya. Nanlaki ang aking mga mata at halos maihi ako sa aking pantalon nang makita ang kabuuang mukha ng nilalang na iyon. Itim na itim ang balat nito at mabalahibo. Nanlilisik ang mga mata at lumalabas ang mahahaba nitong mga pangil. Dahan-dahan itong naglakad patungo sa amin ni Kuya, dahilan para mapaatras kami. Hindi ito tumigil hanggang sa mabangga na namin ang gate ng aming bahay. Ilang di pa na lang ang pagitan ng espasyo nito sa amin. Nasa ganoong posisyon kami nang marinig naming sumigaw si Mama at lumabas ito ng aming bahay. May hawak itong itak. Napalingon naman sa kanya ang nilalang at naglakad papalapit naman sa aming ina. Kahit takot man ay sinikap namin ni Kuya na makatakbo patungo sa aking ina. Nauna kaming nakalapit kay Mama kung kaya kaagad kaming pumasok sa aming bahay at isinarado iyon. Sa bintana na lang namin sinilip kung ano na nga ang ginagawa ng nilalang sa labas. Napatakip na lamang kami ng aming mga bibig nang makita mismo ng mga mata namin ang pagpapalit-anyo ng nilalang na iyon. Paunti-unti iyong naging malaking aso. Nang matapos na itong magpalit sa kanyang anyo, ay bigla na lamang itong nawala. Ilang sandali pa ay narinig na lamang namin na may bumagsak sa bubungan ng aming bahay. Naglakad-lakad rin ang kung anuman sa itaas ng aming bubungan. Hindi na kami nagdalawang isip kung anong nilalang pa ang nasa bubungan namin. Alam namin ang malaking asong iyon
Kung kaya, dali-dali namang tinungo ang aming kusina at kumuha kami ng asin. Ginising namin si Papa at sa pagkakataong iyon ay nagising na nga ito. Nang malaman ito ang nangyayari sa amin ay kinuha niya ang asin na daladala ni Kuya. Lumabas ito ng aming bahay at siya ang nagsaboy ng asin sa buong paligid at maging sa aming bubungan. Nakarinig kami ng tila humihiyaw sa bubungan namin. Marahil ay natamaan ang malaking aso at nasaktan ito kung kaya humiyaw siya. Mura ng mura si Papa sa labas ng aming bahay hanggang sa may narinig kaming pagbagsak sa likuran ng aming bahay. Nang pinuntahan iyon ni Papa ay wala siyang nakita. Bigla na lamang natahimik ang aming bubungan. Wala na ang mga pagyabag na aming naririnig kanina. Hinayaan na lang ni Papa ang malaking aso na makatakas dahil marahil ay nasaktan rin ito dahil sa kanyang isinaboy na asin. Pumasok na lang si Papa sa loob ng aming bahay. Habang nakaupo kami ay nagkwentuhan kami tungkol sa nangyari. Sabi pa ni Mama ay ginising niya si Papa subalit hindi ito magising. Ang paliwanag namin ni Papa ay kasi ay wala siyang naramdaman na ginigising nga siya ng aking ina. Hindi rin niya marinig na tinatawag siya nito. Nang mga sandaling iyon, nagwika si Papa na aswang ang aming nakita. Marahil ay gusto nitong biktimahin si Mama na noon ay may karamdaman. May mga aswang kasing ang mga taong may sakit ang kanilang pinupuntirya dahil alam nilang mahina ang mga ito. Mabuti na lamang at nakauwi na kaagad kami at naabutan namin ang ganoong eksena. Hindi naman kami makapaniwala ni Kuya na may nakaharap at nakita na kaming aswang sa totoong buhay. Akala kasi namin noon ay kwento-kwento lang ito ng mga matatanda, subalit totoo pala ang mga ito. Mabuti na lamang at hindi nito nabiktima ang aming ina. Noon lang din namin nalaman mula sa aming ama na marami palang kakayahan ang mga aswang, hindi lamang ang pagpapalit ng anyo. Kahit papaano ay may natutunan din kami sa naging karanasan naming iyon. Hanggang dito na lang po, Kuya Bari, ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking email. Gumagalang, Kiana. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.